Siga lang, siga. Okay. At paano nga ba haharapin ng boys ang kanilang magiging buhay sa isla? Para sa inyong susunod na challenge, kinakailangan niyong gumawa ng paraan upang magkaroon kayo ng makakain. Lahat ng yan dito lang sa PBB 8, The Big Island Adventure. Sa pagpapatuloy ng Zipline Challenge, nakababa na sina Alfred at Tan, samantala si Jem kabado pa rin. Tatawid ka lang. Pinakatakot-takot talaga sa heights. Lalo na pag ganong ka-extreme yung heights. Don't forget the number! Go, Jem! Dali lang yan. Sobrang kabado na ako. Kinakabahan ako sobra kasi sabi ko, baka anong mangyari sa akin, gano'n, or baka mag-blackout ako, gano'n. Siga lang yung gato. Siga. Yan. Siga lang ha. Kasi malakas yung impact. Pinalakas ko na lang yung loob ko. Yung experience ko dun sa zipline, sobrang sarap niya. Kahit kabado ako dun sa unang part, nung nandun na ako, nakita ko yung view, sobrang sarap sa feeling. Pagbaba ni Jem sa mga kasama, Sarap ko! Sulit, oo. Alam mo number mo? Ito, wait. Ito. So, meron mga nakalatag na mga numbers. Kailangan namin i-memorize yung mga yon. Then, yung sum ng mga yon, ang magiging passcode doon sa padlock ng chest. Ang strategy namin, simple lang, 1:1 lang. Kung first ka, sa yung first number. So, ang ginawa po namin, every dumarating, sinusulat na namin. At the same time, ina-add na namin, tapos dino-double check namin every now and then. Box yung total natin. Para yung mga hindi nakatotal, yun yung mga numbers natin. kung kinakabahan si Jem sa ginawang challenge, si Patit, Uy, good luck niyo sa inyo, ha? Yung nalaman ko po na may challenge na yung gagawin, naging excited po ako sa challenge na paparating. Siga lang yung gato. Higa? Para pagdating sa break, di mo masunod yung kamay. Okay, thank you! Andiyan na si Batit. O baka hindi niya makita. Nung natapat-tapat na ako sa may number ko, tsaka ako siya tinignan, tapos sinabi ko ng sinabi, 625, 625. Number. Number? 625. sunod na sumubok ay si MJ. Ayun na, ayun na. Habang nasa zipline po ako, hindi ko po alam kung ano pong magiging reaction ko kasi po, alangan naman pong sumigaw lang ako ng sumigaw, di ko may memorize yung nasa baba na kailangan po yun. Number ito? 17. 9. Ay, ano? 9, 5, 6, 2, 6, 50. Hindi din nagpahuli ang German wonder boy ng Leyte na si Mitch. I was not scared or anything, pero first time ko to. Let's go! I was not scared. I was just a little bit, nervous, but I was not scared. Higa, bro! Higa! Pa! Nice one! Pencil! Takbo! Oh, Tagalan mo kaya. Please welcome
Number, bro, number. 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 09. 166. Ang number? 268. Maya-maya pa, ang first-timer na si Lance ang sumalang. Let's go! Para pagdating sa break, di mo masuntok ang mukha mo, okay? Okay. Go, let's go! Papito! Parang focus lang talaga sa inyong number kung saan kayo naka-assign. Tinignan ko po una yung number ko. Na-familiarize ko rin po yung number ni Shoichi in case lang po hindi niya ma-remember or na-overwhelm po siya sa nararamdaman niya. Kasi medyo at first hindi po nakuha ni Shoichi yung instruction kaya nilagay namin siya sa last. Nang si Shoichi na lang ang nasa taas, ang boys may kaunting pangamba. Paring show! Ayun yan! Kain ka, paring show yan. Naku-confuse lang siya kanina. Akala niya 8 na ano. Lakad varsity? Lakad Okay. Number? 331. 331. 2927. 331. 1. Okay, 395. Can I try? Nakita ko yung face show. Okay. 567 ata yun. 567. Ako. Sinubukan namang buksan ng boys ang lock ng treasure chest. Yung chest para mas marami tayong time mag-troubleshoot. 8, 2. Matigas lang talaga yan. Oy! Tayo natin siya. Sabay-sabay tayo. Ganda. Mas maganda talaga pag may plan B. Okay ka rin. Samantala si Shoichi, handang-handa ng subukan ng zipline. Excited po dahil first time ko po mag-zipline. Tiga lang yung katawan, ha? Para pagdating mo sa break, di mo masuntok yung mukha mo. Okay po. Okay po. Habang nag-e-enjoy si Shoichi, ang boys may naisip ding masayang trip. Sabihin natin mamaya, ano? Ipaprank natin. Paprank lang natin. Show. Sabihin natin Paano yan? mabalikdan. Dapat bad news, no? Kailangan So, doon natin nakalimutan ko yung mag-zipline number. pabalik doon. Show, nakita mo ba yung Show, nakita mo yung akin? Hindi ko na. O baka siya yung... Gusto namin siyang i-prank na nakalimutan namin lahat yung mga number namin. At nang makababa si Shoichi sa kanyang kasamahan, Sinitong Wasa na ba? Nakalimutan ko, joke. Ano number mo? O yung ano? 567. 5-6. Oh. Tanto mo yung akin. Nakalimutan. Nakalimutan eh. Nakalimutan ni... Yung bago siya eh. MJ yung Nakalimutan ko din. Ako nga rin, yung last number. Di mo nakita, bro? Biniro-biro pa po namin si Shoichi. Kasi pagdating niya, sabi, Chi, natandaan mo yung kay Lance, pati yung kay Jem, hindi natandaan. Ha? Sabi ko, paano yan? Tapos para sobrang kaba niya. Hindi ko nakita kasi focus talaga ako sa panguli. Patay! Super kinabahan po ako dahil kasi sinabi po sa akin na nakalimutan daw yung number. Open mo na! Wait lang. Medyo lang. 567. Ikaw mag-solve. Ikaw mag-solve mo. hindi lang pinakaba ng boys si Shoichi, pinag-solve pa. 567. Okay na! Okay! Line mo. Super ang saya po namin dahil na-complete po namin yung unang-unang challenge po namin. And congratulations, Starjeepers! Ano ang pakiramdam na napagtagumpayan niyo ang inyong
inyong first challenge. And nahirapan ba kayo? Ano mga naging strategy ninyo? And ano mga naramdaman nyo habang nag-zipline kayo? Yung strategy lang po namin talaga is overall po teamwork po talaga. Kumbaga po, may mga numbers po kaming i-memorize pero at the same time, focus po sa amin tsaka yung mga una and before po. Kasi baka di po namin maiisip kung ano mangyari po sa taas. So dapat po may plan B po kami palagi. So dahil dyan, nakuha nyo na ang unang bahagi ng mapa and you are one step closer sa paghanap ng susi para sa bahay ni Kuya! At hindi lang yan guys, meron din kayong solar lamp na magagamit ninyo sa inyong pagstay dito sa isla. And magiging sandata nyo ito sa pagsapit ng dilim. Ang tanong, are you guys ready na makita kung saan kayo titira? Alright, let's go to the beach camp! Pero bago makarating sa beach camp, biglang tumigil ang bangka sa dagat. Star Dreamers, ngayon na malapit na tayo sa beach camp, gusto kong ipaalam sa inyo na dito na magsisimula ang inyong pangalawang challenge. Sa puntong ito, nakikita niyo ba ang mga dry bags na yan? Yan ang mga gamit ninyo na kakailanganin ninyo habang kayo ay nasa isla. Kailangan niyo kunin ito sa pamamagitan ng paglangoy papunta sa beach camp. So, swim safe, good luck, have fun, and enjoy the camp. Susunod, paano nga kaya haharapin ng Star Dreamers ang pagtira sa isla? Excited po kaming lahat ng tumalon. Pag sabi pong talon, talon po agad kami. I was actually relieved kasi mainit. Tapos confident ako because I know how to swim naman. Tapos may life vest, so okay naman. So ang strategy namin, kung malayo pa yung isa, kunin na agad yung bag na pwedeng makuha para if ever kung nahirapan yung isa, kumbaga males na yung paghihirap. Pag-ahon sa dagat, yan nakita namin may tent, mga pagkain. Parang siyang isang bahay sa isla. Aslan kayo? Galang? Okay lahat? Aslan? When we arrived sa camp, I was actually excited kasi it was something new I never seen before. Pagdating sa camp ay nakuha agad nila ang isang task letter. Yung map! Letter yan, letter. Hatiin natin yung sarili sa dalawang grupo. Pag-usapan kung sino grupo ang may iwas sa camp para ayusin ang inyong magigulugan. At kung sinong grupo ang manghuli ng isda para sa inyong hapunan. Sige, ako na manghuli. Sino pa? Hindi marunong? Tara. Tayo na lang dito sa bahay. Ay, ako magluluto. Sige, dito lang kami sa bahay. Inisip ko talaga agad na mag-stay ako sa camp. Kasi para ma-familiar na ako doon sa lugar, makapag-scout-scout na, saan tayo pwedeng kumuha ng panggatong, anong pwede natin gawin pag ganyan. Kukuha kayo isda. Seryoso ha, seryoso. Hindi dahil gusto nyo lang. Dahil marunong kayo ha. Pinili kong manghuli ng isda kasi di na po bago sa akin pamamangka panghuli ng isda. Kasi since birth po, nakatira na kami sa tabing ilog. Kaya nyo ha? Kaya nyo? Sige. O, kaya natin yan. Oo, sige. Nasa inyo yung Yung mga... Nakasalala yung buto natin. Pagkain natin. Ayusin nyo. Kaya. Feeling ko din naman po na makakaya po namin kasi sa unang challenge po nakaya po namin. Dad, maganda yung siya. Sabi ng chef. Maya-maya ay handa na ang dalawang grupo ng boys. Sina Batit, Jem, MJ at Lance ang mag-aayos ng camp habang sina Tan, Mitch, Alfred at Shoichi naman ang mangingisda ng pagkain nila. Ngunit may sumunod na mensaheng natanggap ang boys. Sa kabilang bahagi ng isla ay mayroong fishing pen. Gamit ang inyong mga kamay o damit, kayo ay uhuli ng sapat na isda na inyong pagsasaluhan sa inyong hapunan. Sige guys, kaya niyan. Go. Basta yung tilapia at saka yung bangus sa Sashimi at tuna, bro. Pag-alis ng iba papunta sa fish pen, nagsimula naman ang mga natira sa pagtayo ng kanilang tutulugan. Kami po nila Lance, MJ, tsaka Jem yung natira sa
sa isla para po itayo yung mga tents. Okay naman po sa akin kasi may experience nga po ako sa Boy Scout dati. Si Jem din may experience niya sa pagbo-Boy Scout, sabi niya siya sa pagka-camping. Kaya ayun, kaming dalawa yung kumbaga nagturo sa way na pagtayo ng tent. Hindi ata makahuli mga yun. Makakahuli yun, fish pen na yun. Pero si MJ may ibang pinoproblema. Wala ata akong pabango dito. Pabango? Oo. Walang pabango. Wala lang, pabango. Grabe. Basta nagsabong ka, pabango ka na. Dito eh. Sabi ko po sa sarili ko, magkakanya-kanya na po kami dito. Kami-kami na po yung magtatrabaho, kami-kami na po yung gagawa ng pagkain po namin. Wala na po si mama, si papa, kami-kami na lang po. Maya-maya ay naisipan na magluto ni Batit. Saing na ako, no? Paano kaya magsaing dito? Yun yata yung gamitin mo, bro. Yun na to. Hindi ko alam kung paano magsaing dito eh. Tansyahin na lang nasa tubig. First time ko pong magsaing sa palayok. Ito anong gagawin natin dito, Tol? Pwedeng binusa, pwedeng nilaga. Anong binusa? Mamaya binusa, papakita ko sa'yo. Ako na kaya mag-ano? Mag-apoy? Oo. Kaya naman ang boys ay naghanap na ng panggatong para sa gagawing apoy. Wait lang. Wait lang, hawakan ko lang. Kulob, gawa ka ng kulob. Super challenging po siya kasi wala pong technology na makahelp sa amin sa pagluluto. Yung ginagamit po namin paluto is mga dahon, yung mga kahoy. Hindi mo papasok. Si MJ yung nakapagpapoy, ang ginawa niya ata, isang malakas, hayaan niya muna. Okay. MJ! The real MVP. Habang abala ang boys sa pagluluto, ang kabilang team naman ay abala rin sa pagsasaguan papunta sa fish pen. Sobrang saya. I can say, first time ko to. Susunod! Mating na kami dun sa pagkukuha namin ng isda. Alam ko may hirapan kami. Kasi bangus kasi yun, mabilis yun, patalon-talon. First time ko to with just hands fishing. Hala, mahirap. Hirap talaga yan. Hirap na hirap din po akong makuha ng isda kasi po, ang bilis po nila. Ilang minuto nang nakakalipas pero wala pa rin nahuhuling isda mga Star Dreamers. Diyan kayo. Sige, baka may jump. Uy, malapit na, Adi. Meron. Isa na. Naging diskarte po namin sa panghuli ng isda. Yung damit po ni Sho, parang ginawa naming lambat. I use my cloth to push them in one edge and try to catch everything with my t-shirt or shirt. Medyo mahirap pero nakaya naman po namin. Maya-maya pa, ang boys mukhang nasasanay na sa kanilang diskarte sa panghuhuli. Nice yan. Hindi ka mo na. Dito.
Hanggang sa naging sunod-sunod na ang mga huli ng Star Dreamers. Wala na. Wala na. There were too many fish we catched. Nang makahuli ng sapat na isda, Sabi ko, tama na to, madami na rin to ba kasi masayang lang yung iba. Ayan na! Yo! Sa likod. Ay, may nakita ako. Mga nakangiti kayo, tapos wala kayo nang wala. Oh, Lord. Uy, may nganing kanipis oh. Sinuot nyo, no? susunod! Kukuha mo na ako ng tubig. Ayan to, pag natitira to, sayang. Kami? Ayos ba? Ha? Mga nakangiti kayo, tapos wala kayo nang wala. Sinuot nyo, no? Niloloko pa nila kami. Ang alata-alata nila. Wala daw silang nahuling isda, pero na malungkot silang kunwari, pero pangiti-ngiti ng konti. So, yun. Nung dumating kami, nakita namin yung isda. Ang dami. Puro bangus. Meron pa. Marami. Kinuha po namin, ang dami po nilang huli. Nag-volunteer na po ako para maglinis ng isda kasi marunong din naman po ako maglinis ng isda. Hindi, iwain mo muna yan bago linisan eh. Sobrang saya po sa feeling kasi nga po, bago pa nga lang po kami kakakilala, nagtutulungan na po kami. Nagtutulungan sa pagluluto, hands-on kami lahat sa pagkuha ng panggatong, sa pagsisinti, sa saing, sa pag-prepare ng food. Paglubog ng araw, patuloy pa rin sa pagluluto ang Star Dreamers para sa isang masarap na hapunan. Inihaw namin yung isda, nilagyan ng kamatis yung iba, sinabawan, kanya-kanyang toka para makabilis makaluto, makakain agad. Matapos magluto ay naghanda na sila para sa kanilang hapunan. Pangkahanin na. Masarap sigaw, masarap na nga eh. Ano, Mitch? Ayos. Ayos. We happy. We catch so many fish. Siyempre, masarap siya. They grilled them. Ayan to, pag natitira to, sayang. Yung kainan po namin is sobrang saya. Na-discover ko rin po na napakalakas din po pala kumain ni Syo. Kukuha mo na ako ng tubig. Hindi po ako nahirapan na pakisamahan po silang lahat dahil masaya po silang kasamang lahat. Super masaya po ngayon. Tapos na kayo? Busog na? Na? Tsaka ano, gabi. Bawal diet dito. Abangan bukas! Haharap ang boys sa panibagong mga hamon. Kapag na-shoot nyo na ang mga bola, ay makakuha kayo ng isang chest. Pero, maaari nyo lamang itong buksan kapag nagawa ng underwater team na makuha ang susi sa ilalim ng dagat. Kaya! Ngunit may hindi inaasahang pangyayari na babago sa kanilang adventure.